what do you teach? Paano kayo nagpo-promote ng paggamit ng baybayin? Paano nyo na-encourage yung mga tao na maging curious, na maging diba? interesado sila. Bigyan kayo ng panahon para balikan ang ating kultura, ang ating kasaysayan. Yeah, so specifically this month po, yung Buwan ng Wika, it's yung title po niya is about the use of AI in research and everything po. So yung sa bawat we're actually visiting seven different schools po dito sa Pilipinas, at bawat schools I prepared ibang lecture kasi iba't iba po yung kultura ng school. Ang pero ang main na mensahe po is paano po natin magagamit ang AI sa ang baybayin in the age of AI age. na pwede nating i-adapt yung AI, opo, pero at the same time maintain our own identity as Like Filipinos. how? Give me a simple example of how you can use AI with the baybayin. Especially in school po, we can use it to create graphics po. Ang problema po naman sa AI ngayon is that if you use AI to generate an baybayin writing po, it does not create a well organized baybayin, or it hallucinates. It creates a different kinds of writing po. Kaya yun ang limitation ng AI ngayon. Kaya yung message din po sa mga bata, mayroon tayong superpower. Yung superpower natin, more than AI, is that we have our own culture, we have our own identity, we have our own pagkakakilanlan po na yun po yung superpower natin above AI. Okay, so correct me if I'm wrong. So parang ang impression ko from what you said, Sir Alan, is ngayon po, kung gagamitin ang baybayin, it's more for graphics. It's not really for yung novels, for communication. communication. It's not. Wala na. Kumbaga, yung paggamit nun, ano na siya, history na yan. Mas gagamitin ngayon yan para nga, sabi like nakulintang, pang border, parang ganito. Kasi hindi na talaga maintindihan yan ng ordinaryong tao ng present generation. Which is actually sad po. Yeah. It's sad. Pero baybayin po, hindi po siya tulad ng isang banga. Sabi ko sa isang lecture na yung isang banga po, kung unearth po natin yan, gagamitin mo po ba yan sa pagluto ng pinakbet? Hindi na po. Pero ang baybayin po, we can still use it because it's still a functional writing system. So we can still read. As long as we are able to write, we're able to read po. Lalong-lalo sa mga bata, yung po, pagka-lecture ko, sabi ko, I have a dream na sana balang araw yung mga bata sa school, they would stand up in a classroom wherein they will present yung mga presentation nila gamit po ang baybayin.